Love, kinakabahan ako. Ano sasabihin ko? Paano ba? One, two, three, go. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Mai Mendoza. And for today's video, magsi-story time lang tayo. Way back na nagkaroon ako ng shingles or also known as herpes zoster virus. Is it a virus? Herpes zoster virus ba? Here's my experience with shingles. So, it's my first time na magkwento about dito sa journey na to. Kasi sobrang hirap. Way back February 15, meron na ako nung nararamdaman na something parang kirot dito sa may dibdib and also sa likod. Akala ko parang lang akong kinakagat ng mga, what do you call this? Surot. So, pinapakamot ko kay Love. Sabi ko, ba't parang ang kate, ganito, ganyan. Pinagpag naman namin, nagpalit naman kami ng mga kutsyon, punda. And then, umabot ng mga ilang araw, may napapansin na ako ng mga tiny bumps, redness, at saka yung parang may pagka-painful nga sa loob ng katawan ko. So guys, ano nga ba yung shingles are also known as herpes zoster? Parang kapatid ng chickenpox o bulutong. Kung nagkaroon na kayo nito ng mga bata pa kayo, ito yung parang sobrang kati na kumakalat sa katawan natin. Itong sakit na to or virus na to is karaniwan ay kukuha natin sa mga ibang tao na merong shingles. Mahawa ang isang tao kapag halimbawa ay mababa ang iyong immune system. So bilang nagtatrabaho as a GY person, then sa industriya namin, sa working place namin is halubilo kami ng mga kung sino-sinong tao, mga Chinese, Korean, Japanese, Americans, at kung sino-sino pa. Tapos palagi pa kaming GY, hindi talaga maiiwasan na magkasakit o mahawaan, lalo na sa work namin, like dito skin to skin. Kasi sometimes, bilang isang dealer, meron tayong nakakahalubilo na meron palang sakit na ganito, hindi natin alam. Dito sa sakit na to, sa una, hindi natin ma-recognize as herpes zoster na kagad kasi akalain lang natin na parang simpleng kati-kati lang sa katawan. Like, kagat ng langgam o higad o kahit ano kasi hindi nagpapalit ng mga punda, pero hindi pala ganon. Mabilis itong kumalat guys. Nagsistart siya sa redness, itchiness, may mga tusok-tusok na nararamdaman. Ito, or kung saan ko na lang ilalagay, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng blisters at kung paano nag-start yung aking shingles or herpes zoster sa katawan. Saan nga ba siya nagsa-start? Nagsa-start siya sa pangangati. It's because mababa ang inyong immune system, hindi nagva-vitamins, kulang sa tubig, at nahawa ka to be exact, sa ibang tao. Kung sa pag-aakala natin na wala na tayong bulutong, well, mali tayo doon. Kasi, virus kasi na naiiwan na sa loob ng katawan natin. Pag-aakala natin na hindi na tayo magkakaroon ulit ng chickenpox, doon tayo nagkakamali. Ang virus ay naiiwan na sa nerve natin. Kumbaga, dyan na sila namumuhay. Pero, marireactivate lang siya. Halimbawa, pag bumagsak ulit ang ating immune system. Tapos, dito na papasok si herpes zoster. Hindi na siya yung tipong chickenpox na kilala natin. Ibang uri na siya ng chickenpox, kumbaga. So, this could be happen due to age, mapa-teenager, matanda, kahit sino nagkakaroon ng ganitong sakit, especially sa mga 50s, stress at saka medications. So, ang hirap dito sa work namin is hindi namin talaga maiiwasan na hindi mahawaan. Kaya dapat talaga continuous ang pagtitake ng mga medicines like vitamins, vitamin C, lahat ng vitamins na pwede mong inumin. Basta mas stronger lang yung immune system mo para hindi na mahawaan sa iba. And then, isa sa pinaka talaga na dapat gawin is to sanitize your hands. Always maghilamos before and after. Mag-alcohol. Paano siya mapapasa sa katawan natin? Syempre, through direct contact. Here's the story, guys. February 15, 2025, nakakaramdam na ako ng mga pangangate. February 15, hindi pa ako nagpapa-check up noon kasi feeling ko, ano lang siya, normal lang siya na Makati. And then may mga pinapahid ako nung time na meron na akong nakikita na mga blisters
And then, akala ko kasi mawawala yun kapag pinahira ng ointment. So, ipapakita ko sa inyo dito sa side na to kung ano yung ointment na nilagay ko. Kasi before that, kasi search pa ako sa TikTok kung ano yung mga possible na pwedeng ipahid. February 18, yung time na hindi na talaga kaya ng katawan ko. Nasa work pa ako neto. Actually, half day and then 12 siguro ng madaling araw. Pinasend home na ako kasi sa sobrang hindi ko na talaga kaya yung pangangati niya. Nagkakaroon na siya ng sugat. Hindi ko siya kinakamot, guys. Kapag natatouch siya ng uniform ko, masakit. Meron din ako na nararamdaman na medyo hirap sa paghinga. So, nag-decide na ang clinic na ipasend home na ako. Ito pa pala, guys. Good thing kasi break time yon ni Love. Nag-book siya ng Grab for me para makauwi. Sobrang hirap kasi bumiyahe from my work pauwi dito sa Cavite. And then, madaling araw pa nun. So, February 19, nagpa-medical na ako. Actually, pumunta kami sa medical clinic sa may Bacoor, Wellpoint Medical Center to be exact. At doon kami nagpa-consult and doon nga nila na-figure out na herpes zoster nga itong sakit na nararamdaman ko. So, niresetahan ako, ointment na pwedeng ipahid, mga gamot na iinumin, sinabihan ako sa mga bagay na dapat kong iwasan na kainin. So, papakita ko dito sa side na to yung mga ginagawa ko sa life. Nung nasick leave ako for about 5 days, doon ko naisip-isip na bakit hindi ako mag-back to vlogging. Total, wala naman akong ginagawa. Actually, guys, kung friends ko kayo sa Instagram, Facebook, story ako doon about sa mga ginawa ko at kung paano ko lakad yung mga bagay-bagay. Actually, hindi ako si Love. Kasi siya yung tumulong sa akin. Kahit na may pasok siya, nagpuyat siya para lang maging okay ako. Kapag pumapasok siya, nire-remind niya ako na inumin ko yung gamot ng gantong oras. Tapos, sineset niya yung alarm clock ko dito sa phone na to na oras na sa pag-inom ng medicines. And also, before siya pumasok at bago kami matulog, napahira niya ako ng mga ointment na nireseta ng doctor. Ano nga ba yung mga dapat na i-avoid ko na food that time? Mga sweets, mga candies, tapos bawal ako sa white rice kasi isa siya sa mga high glycemic carbohydrates na bawal. And then, yung mga highly processed foods, bawal din ako sa mga ganyan. Yun yung nagpapatrigger ng inflammation and nagpapaweak ng aking immune system. So, dapat healthy foods, more on gulay, fruits, ganun-ganon. And then, more on ligo, linis ng katawan, pahid ng mga ointments, yan lang talaga. And then, sobra akong nag-worry kasi bilang babae, gusto ko syempre na makinis, ganito, ganyan. Napakahirap kayo magpaputi, magpakinis ng balat. Ang hirap. Meron akong friend, nagkaroon lang kasi siya ng herpes zoster. Actually, dito siya nagkaroon sa may tagiliran niya. And then ako is heart, armpit, tapos sa may likod. Actually, meron din dito. Isang side lang ng katawan, yung nagkaroon ako ng herpes zoster. So, ngayon, kung makikita nyo, ano na lang siya, to peklat na lang. Sana mawala na tong peklat na to. Pero hindi ko kasi siya kinukure ng parang ointment na pampawala ng dark spots. Kasi umaasa na lang ako sa lotion, whitening lotions, mga ganyan. Actually guys, mapapansin nyo dun sa may vlog ko ng birthday ko, mapapansin nyo na mayroon akong parang dark something dito sa may bandang dibdib. Yun. Bakas yun ng aking shingles. So ngayon, wala na siya gaano. Sana hindi na bumaba ang aking immune system kasi possible pa rin na bumalik siya. Kasi hindi na talaga sila mawawala sa katawan natin kasi nasa loob na ng nerves natin yan. At babalik sila kapag yung immune system natin is napabayaan. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching this. Subscribe to my YouTube channel. Please comment down below and